So, Oh, 'di ba abogado si VP Sara. Bakit hindi man lang siya nagtanong na itong 18 Marines na 'to ay pumirma lang ng isang affidavit? Anong implikasyon nun kapag isang affidavit lang ang pinirmahan ng 18 tao? ang laman po kasi ng affidavit nyo ay personal knowledge. Hindi ka pwede magsabi dyan na hindi mo alam. Hindi pwede sabihin na sabi sa akin para daw ito kay X, kay Y, kay Z. Ngayon, kung lahat kayo, isang affidavit lang, ibig sabihin, pare-pareho kayo ng knowledge. Ibig sabihin, 18 kayo every time. Nag-deliver kayo ng pera. Otherwise, may nagsisinungaling sa inyo dyan. At what would have been proper was to have various And affidavits. each person will issue Oh. an affidavit, 'di ba? Oh, Para silang mga ganito. Kilala niyo to? sino yan? Ay, blurred. Sino yan? Kasi kung meron kang 18 Tikman yan eh. kaya nga, kung meron kang 18 Marines na nagde-deliver ng maleta, di para silang mga pikmin. Ay, baka hindi alam kung ano yung Pikmin. Yung game. Alam niyo ba yung Pikmin na game? Oo, di ba? Para silang mga pikmin na Di ba? Pwede kang mag-joint lumalakad affidavit. ng marami, sabay-sabay, dala-dala. Kasi ibig sabihin, lahat ng knowledge, pare-parehas sila, shared knowledge sila, magkakasama sila. At hindi lang yun yung nag-FGD sila na nag-sharing sila para alam mo yung alam ko. Ibig sabihin, may personal knowledge sila nung mga bagay na iniligay nila doon. Yeah. Personally, alam nila. Oo. Oh, hindi to Lemmings. Ano to? Pikmin. Ay, namiss ko yung Lemmings. Magandang game yun. So yun nga, di ba? Yun in fact is the first comment that came out of the Office of the Ombudsman. Oo. Paano nangyari yun? 18 tao, isa yung experience nyong lahat. So kung magaling kang abogado, or at least kung abogado ka, yan. Mapapansin mo agad yun. Oh. Diba? So ano ba naman yan? Diba? Pwede kang mag-joint affidavit. Halimbawa, lasing, inatake yung bahay niyong mag-asawa. Pwede yun. Diba? Kasi nandun kayo pareho. Na-witness nyo pareho, na-experience nyo pareho. So ang assumption nito kapag isang affidavit ng 18 na Marines, lagi nga silang magkakasama sa lahat ng bagay na nangyari doon sa nilathala nila sa affidavit nila. Yeah. That's the one big number one red flag. Oo. Dito sa ano na to. Sa next. I think yung inclusion ni Laila de Lima. Ang sabi ng mga tao, paano nangyari yun? Hindi man siya legislator. At the time na sinasabi ninyong tapos nakakulong pa siya. Oo, nakakulong pa siya. So, ang unang sabi ni... So, nagpaliwanag si Attorney Baligod. Attorney Baligod. No, sabi niya, might have been an error on my part. Pero today, sinabi niya, hindi, kasama pa rin si Laila. Hindi yun today, no, isang araw pa. Kasama pa rin si Laila. Not as a member of Congress, pero dun sa section sa ICC. Okay. Pero affidavit na to, napirmahan na to, nailabas na. So what is wrong with that? Kapag ka merong correction after napirmahan? Ano na yan eh. There are two things that can come out of this. No? Isa, perjury yan. What does that mean, Prof. Dan? Pag perjury? It means you lied. Under oath. Under oath, nag-lie ka. Kasi, madali namang i-verify yan eh. Kasi itong 18 na Marines na to, dahil pinirmahan nila yun, sinabi nila nung supposedly nakakulong si Congresswoman Leila de Lima, nagdala sila ng pera sa kanya. No. Ayun ang sasabi ni Representative de Lima, halatang nagsisinungaling kayo. Kasi, anong ginawa niya? Naghatid kayo ng maleta sa jail. Oo. Tapos kinorek yun, diba? Parang hindi pala yan related sa pagiging congresswoman niya. Dahil di pa siya congresswoman nun. Related pala yan sa ICC investigation. Diba? So kung... Pero ang problema dyan nga, you already committed perjury eh. Oo. Nag-sign ka ng affidavit. Which is obviously untrue or there's a reckless disregard for the truth kasi you could have verified. Yeah. Diba?
So kung magaling kang abogado or hindi ka na nga kailangan maging magaling na abogado, kung ikaw ay nag-iisip at ginagamit mo ang utak mo at nung nabasa mo at nakinig ka sa press con, tapos all of a sudden after few days may correction, may mali, may kasinungalingan. Itong affidavit na na-issue, would you still endorse it, Prof. Dan? No, hindi Kung na. nasa matinong pag-iisip ka? Hindi kaya. Hindi. Of course, Diba? I hindi. mean, it will reflect on your credibility as a not just as a lawyer, but as an ordinary person. Na bakit ka pa mag-i-endorso at maniniwala sa isang statement na may malinaw na kasinungalingan? Mm. Diba? Pero, Oh. abogado yan. Si VP Sara, huwag niyong ginaganyan yan. Abogado yan. Pero hindi niya na-realize na may wrong. Ang galing abogado ni Saldi. Oo. Kasi hanggang yun, hindi siya pumipirma. So kahit ano. Nagsa-statement lang siya, gumawa lang siya ng intriga. O ngayon, Pero hindi siya yung pumipirma. Marines are vulnerable to cases ng perjury, and the other one is libel. Libel. Parang libel mo si anong nickname niya? Manay Leila. Manay Leila. Mm-mm. Kasi there's a malicious imputation of a crime. Mm-mm. Yung mga concepts na sinabi mo, tumatanggap siya ng pera. Tan, tan, tan. Tapos under oath. Tapos parang, uy, sorry po, may mali pala, mali. At saka, yun nga, sabi ng mga abogado online, i-verify ko din, retraction is not a defense sa libel. Tan, You tan, cannot say, uy, tan. sorry, nagkamali ako. Na I got carried Mm-mm. away kasi somebody mentioned your name. Oo. Tsaka mainit ang kliyente ko sa iyo. So, kailangan ko ipasok yung pangalan mo somehow. Mm-mm. So, may problema ka na ng perjury, may problema ka na ng libel. Ulit, summarize natin. Una, may problema ka na isa lang yung affidavit na pinirmahan ng 18 na Marines. Pangalawa, may malinaw na kasinungalingan dun sa content niya dahil nga paano mong binigyan ng mali-malatang pera si Manay Leila, nakakulong pa siya noon. Tapos ay bawi, parang laban, bawi. Hindi alam ni Prof. Dan yun. I have no idea what that is. Ganun lang, laban tayo kasi, diba? Binigyan natin, kinurakot, binribe ang ICC. Ay, bawi kasi hindi pala siya congresswoman. Iba lang. Doon pala siya sa ICC case, hindi pala sa congresswoman. Hindi, una nga, hindi naman maleta, paper bag lang. Kasi makikita daw yung maleta sa jail. Hindi pala. Paper bag lang. Paper bag, hindi siguro maleta. Tapos parang, ay, mali, hindi pala sa jail. Pero hindi naman ata yung grounds for disbarment. Meron nagtatanong. Ano yung katangahan? Yung error on her part. Nino? Yung failure to appreciate the defects no affidavit is not a ground for disbarment. Hindi yan ang sinasabi ko. Okay? Baka pag ikaw yung nag-sign ng affidavit knowing na libelous siya, knowing syempre, you perjured yourself, di ba? Hindi naman siya pumirma Sinabi lang niya, meron din siyang personal knowledge ng mga nakalagay dun sa affidavit. Dapat mag-issue na rin siya ng affidavit. May personal knowledge pa siya. Sabi niya, alam ko nang matagal na. Ito na naman Tataka na naman tuloy ako. Dami pala niyang alam, matagal na. Bakit di siya mag-issue ng statement para naman may mapakulong tayo? Diba? Ano ba? Sabi niyo, lagi na lang walang ginagawa sa sa paglaban sa korupsyon. Ito palang Vice President yung ay may personal na knowledge sa mga ganitong issue. I bet may personal knowledge sa player nga siya, key player siya ng 2023. Di ba tumanggap nga siya ng confidential fund? Pero syempre di siya mag-i-issue na affidavit against herself. On the part of possibly po. Yes. Kung in-orchestrate niya, tapos ma-prove na it is a ploy, di ba? To distract, to bring down the administration or to distract us from what's going on sa ICC. Yan. So, it might be. Kasi may mga broad rin naman yung disbarment, hindi naman yan specific offenses na parang crime, no? So yung behavior mo, yung conduct mo as a lawyer, are you betraying your clients? Ganyan. So pwede mong interpret in that sense.
Meron ka pang ibang basis na dapat parang light bulb moment ni Sarah nung nakita niya ito. Dapat kung ginagamit niya ang kanyang kokote at naintindihan niya yung mga batayang ng kanyang profession ay parang, mapapataas kilay na siya dapat. Common sense lang di ba? Yung allegations against the ICC. Kay Trillanes binigyan 2 million pesos. Dollars. Parang cheap ko. Sorry. I didn't mean to offend. $2 million? Oo. Para what? Para sa investigation ng ng crime ni Duterte. Binanggit ko na nga yun Bakit dollars? Dito naman sila nag-operate sa Pilipinas, diba? Yung investigator. Okay, bali may dollar account sila. Oo nga, pero kung gagastos ka sa Pilipinas, di ba peso yung kailangan mo, hindi dollars? Anyway, so it's a well-funded organ, di ba? Alam nyo, yung legal structure. Oo. Meron bang possible na kaso or sanction yung grupo na to for even suggesting na tumatanggap ng pera, yung paninira ng reputasyon ng ICC? Si Ruben Carranza was saying something sa kanyang post na meron. You can, para siyang yung disrupting administration of justice. There's a provision that they've used before daw in another case na nanggugulo yung mga Oo, at naninira ng reputasyon ng isang institusyon. Kailangan nilang patunayan yan na may evidence na tumanggap ng pera ang ICC because the ICC is an international organization of countries. Okay? So, na-anticipate na nila yan kasi nagdi-deal sila ng mga tyrants, corrupt governments for a long time. Diba? So, na-anticipate na yung mga ganyang paninira. Pero, siguro kabahan itong 18 Marines na to, no? Na dahil sinabi nila na meron silang personal knowledge na tumanggap itong ICC prosecutors ng pera. Diba? Kaya, at pwede nga silang masanction din dyan. Diba? O di pwede rin si VP Sara. Masanction. For saying that she has personal knowledge of this ICC stuff. I think she was talking... If you can connect it to the ICC. That's specifically what she said in her statement. ICC? It's ICC, diba? Na nag-investigate dito at matagal na daw niyang alam at sinulat pa niya. Diba? Sumulat pa siya kay Pangulong Marcos tungkol dito. Matagal na niyang alam. So, kung magkakaroon ng problema yung 18 na Marines, maaari pa yan makonect kay VP Sara. Diba? Pinapasa na naman sa akin Check daw ako kay Madriaga. Diniscuss ba natin si Madriaga? We didn't even discuss it, diba? Nagbibintang na naman kayo mga DDS kayo. Tapos X lang daw tayo sa 18 na Marines. Kakadiscuss nga lang natin yung mga defects, diba? Kaya nga evidence-based. Sabi niya dito, ang gusto daw, sabi ni Jazz Dukes, Jazza. Uy, magagalit si Jazza niyan. Ang gusto nga ng abogado ng 18 na Marines ay gumalaw si Ombudsman. Pero ewan ko lang kung gagalaw si Ombudsman. Paano nga bang gagalaw si Ombudsman kung ganyan yung sinasubmit nyo sa kanila? Kasi kailangan naman ng konting effort na maging makatotohanan at factual. At may ebidensya yung sinasubmit nyo. Hindi pwedeng parang sumulat ka lang ng script para sa liwayway. Tapos, ayun, gusto mo maniwala na agad yung Ombudsman. Hindi po yan bahagi ng paghahanap ng hustisya kasi hindi pwedeng imbento ang basihan ng investigasyon. Ako gusto ko talagang mapakulong Kung sinasabi ni VP Sara na may first-hand knowledge siya dito sa mga issues ng korupsyon at saka ICC, bakit hindi ilabas at hindi maglatag ng ebidensya para mapakulong si Saldico, si Romualdez, si Marcos? Bakit hindi? 'Di ba? Pero kung yung kalidad ng mga pinalalabas na impormasyon, kahit ordinaryong tao, hindi maniniwala Diba? I'm trying to recall something else. Kahit yung ordinaryong tao, hindi maniniwala. Sabi niya, may liwayway pa po ba? May age reveal ba kung liwayway? Meron pa ba? Wala na ata. Never even read it. Alam ko lang na it existed. Ganyan talaga yung mga konyo, hindi nagbabasa ng liwayway. Yung lolo ko, subscriber ng liwayway. Kaya nakikibasa ako. Comics. Kaya nakikibasa ako ng liwayway. Love story ba yun?
Magazine yun. Oo nga, hindi. Pero may istorya eh. Oo, may mga Oo iba-ibang nga. Are they love stories? iba-iba. Oh. 'Di ba? 'Di ba? So ngayon, alam niyo yun, Oh, wait. lahat tayo gustong magpakulong. Baka nga ang thesis is defective talaga. Para pag hindi kumilos ang ombudsman, sasabihin niyo, kasi appointee yan Oo ni nga. Marcos. Exactly. Kaya ka babalik dun sa ano ba ang tunay na intensyon sa pagpapalabas ng mga dokumentong ito. Sabi mo nga, nakakaawa itong 18 Marines na 'to. Mas magaling yung abogado ni Zaldico kasi si Zaldico gawa lang ng gawa ng statement pero walang pinipirmahan. 'Di ba? So hindi makakasuhan. Pero itong 18 quote unquote Marines na 'to ay pumirma, 'di ba? Pero ano ba talaga yung intensyon sa pagpapalabas ng mga ganitong dokumento? Hindi yung magpakulong kasi wala kang mapapakulong sa ganito ka-defective na dokumento 'no. Nakakahiya nga, 'di ba? Pero inendorso ni Sara, 'di ba? At sinabi pa niya na siya din ay may personal knowledge sa mga bagay na 'to. Yung timing ng paglabas niya, 'di ba? Nung affidavit na 'to, kailan inilabas, 'di ba? So sabi ko nga, nung weekend, ito ba ay talagang para makapagpakulong or nagmamadali lang para makaupo? Because that's what happened last time, di ba? Hmm. Parang sinabi na, ito yung mga allegations ni Zaldico. Seryoso yan. Baba ka na as president. Parang wala ka lang process. Gusto mo dahil sinabi ni Zaldico, the president should step down. So worse pa kayo, wala kayong criminal case, wala kayong impeachment, wala kayong kahit ano, gusto nila bumaba dahil sabi ni Zaldi. So ngayon, naayusin nyo. Yan, affidavit na yan, firmado na yan. The problem is the story. Yeah. Mag-exert naman po kayo ng effort. Alam niyo ang isa pang dahilan kung ba't nagmamadali si Sara na parang pinapahinog niya kunwari kasi itong mga militaries na ngayon ang involved sa pagbabubunyag ng mga ganitong issue, 'di ba? Para mapagtakpan at maunahan itong impeachment case niya. 'Di ba? Kasi kung halimbawa nagalit tayo, mag-EDSA na tayo, wag na tayong lumabas, pag-resign na natin si BBM at saka corrupt yan lahat, yung ICC, ibalik ang tatay nating karton sa Pilipinas. 'Di ba? At isulong ang pagkapangulo ni Sara Duterte o di nagkalimutan na nung impeachment niya. Yep. Diba? So una-unahan lang yan, una-unahan. So kaninong interest ba talaga ang mangingibabaw sa paglabas ng mga ganitong propaganda? Obviously propaganda kasi my gosh, wala man lang ka-effort linisin, gawing consistent, maging maayos para gamitin, para makapagpakulong. Kaya wag po tayong tanga. 'Di ba? Tayong mga Pilipino, ang interes natin ay makapagpakulong ng mga korap. Whether you're kakamping, Dilawan, DDS, BBM, tayong mga mamamayan, ang gusto natin makapagpakulong ng mga korap. Huwag po tayo nagpapaniwala sa mga kung ano-anong basta-basta nilalabas ng mga politiko at himayin natin kung ano ba talaga ang intensyon sa paglalabas na ito. Sufficient ba ito para makapagpakulong? Hindi nga. Ang theory ko, hindi naabot ang korte eh. Pag nasa DOJ yan, wala nga. They will say exactly what we're saying here about the integrity ng affidavit na yan. Nakaka-insulto yan actually. Pag yan yung isasabit mo sa korte, sabihin sa'yo nung kung pwede lang sa'yong saang law school ka gumraduate? Diba? Niloloko mo ba kami? Yung mga diploma mills.